Ismael Abito ng nabota sa isa pong Iglesia ni Cristo. Brad Willie, Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat at maging sa mga panahon ito. Ito po ang kauna-unahang kong punta rito. Anyway, bago po ako magtanong, hayaan niyo muna mag-ano ko na sabihin na natin, kilalanin natin ang mga achievement na nagawa ng dating daan. Dahil sa matagal na ako nakikinig sa inyo mula pa sa Genius Family, marami na ako nakitang nakadebate nyo, tinalo nyo. Hindi man natin masabi na talagang sa katwiran, matagal na panahon at ang pinanganangunguna nga dyan ng inyong si Brother Eli Soriano na halos siguro buhay at di ba, lakas, kinuhunan niya. Ewan ko kung papalakpakan niyo si Brother Eli sa kanyang gawang achievement na yan. Ngayon, ito ang tanong ko. Sa lahat ng achievement niyo, Brother Eli, ano po ba kayo? Narinig niyo po ako? No, narinig po kita, kapatid. Sa lahat ng achievement niyo, naniniwala ba kayo na kaya kayong talunin sa debate ng isang pangkaraniwang Iglesia ni Cristo? Hindi, kapatid. Hindi po. Kung gusto niyo, patunayan natin ngayong gabi. Sige. Di ba? Kaya ba kayo? Sige. Ako, pangkaraniwang Iglesia ni Cristo lang ako. Pero kahit na 1,000 Eli Soriano ang umarap sa akin, tatindigan ko yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Ito ang ano ko. Pag ako tinalo ni Eli Soriano ngayong gabing ito, maghanda kayo ng drum, lagay ng tubig, papabutismo ko. Pero pag tinalo ko si Eli Soriano sa debating ito, sa pananalig ko sa pananampalataya kung natutunan ko sa Iglesia ni Cristo, ewan ko kung ano may papangako ni Brother Eli. Aba, edi ako naman ang bautismuhan mo. Okay, ha? O paano, ano po ang gagawin natin? Simulan natin. Palagay ko, at Ano ba ang propose ninyong tema, kapatid? okay, ito ang ano ko. Sabihin na natin yung sabi nga naman, narinig ko naman nakaraang pakinggan. Ano to, pinakinggan ko kayo. Wala akong patlang mula sa Genius Family hanggang ngayon. Ang ano natin, tungkol sa sugo, number 1. Tatlong tema. Tungkol sa sugo. Pangalawa, tungkol sa kalagayan ng Panginoon sa Kristo na dapat kilalanin. Paano naman kayo nakasisiguro makakapangalawang tema pa kayo? Yun, ang maganda. Hindi, pagka isa pa lang, di maganda. Ganun talaga eh. Pero pag si Brother Eli sa isang tema, natalo ko. Ganun din. Kasama pati ako. Okay. Ayos, ha? Kasama pati ako. Okay yan, di ba? Kaya, eto, ang ano natin, tayo, magdidebate, pero kung may dumating sa temang nakakataas ang boses ako, o si Brother Eli, ituloy lang natin, okay lang yun, Wala tayong Kasi tayo naman kung saan, di ba? Alam ko naman yun ang puso nyo Sige po, kapatid. Kaya siguro, simulan na natin. Ang hihingin ko lang, Brother Eli, andyan pa po kayo? Andito po ako. Kapatid, bago lang kayo magpatuloy, gusto ko lang malaman kung talagang authentic na kayo Iglesia ni Cristo. Opo, nasa lokal po ako ng Kaunlaran na Botas. Ang totoo po, ako'y dating katiwala ng Purok. Ang hawak ko, mayroong 400. Ano siguro, po kayo, kapatid? uno ko. Sige po. Ano po ba ni Brother Eli? Kung pwedeng pakiusap ko. Alam mo, kapatid, ganito sa akin, ako ayokong bumibigo ng kapwa ko tao. As much as nandiyan ka, bagaman labag sa professionalism ang aking gagawin, kasi meron kang sinabing kahit 1,000 Eli Soriano, Apo. para ako na-challenge doon, Oo. Kasi walang 1,000 Eli Soriano, isa lang ako sa mundo. Kaya siguro mas madaling matalo sa debate kung isa lang. oo, kaya siguro, umpisahan muna dahil sabi mo, tutulan mo. Tutulan mo na ako dahil sabi mo, nakikinig ka naman. Brother Eli, lilinawin ko lang po, yung pakiusap niyo po ba, hindi niyo ako mapagbibigyan na kayo muna magsalita tungkol sa... Hindi, dahil hayag naman sabi mo, sige, mula sa Genius Family sabi mo, sige, ay nakikinig ka na. Therefore, sige, alam mo na simulan yung tutulan. Ilang minuto, Brad Mel? Ilang minuto? 15 minutes. O, 15 minutos po kayo magsasalita. 15 minutes. Ako, 15 minutos po. Okay. Sige po, umpisa na po. Tayo rito, pwede ba tayo para yung concentration natin? Sa Biblia, nakasulat sa Biblia, ng mga salita dyan nakatago sa hiwaga. Totoo yun, di ba? Lahat alam natin. Kaya, kung babasahin sa Roma 16:25, At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Heso Kristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. okay, lumalabas talaga nakatago sa hiwaga. Ngayon, kanino ipinagkaloob ito? Sa Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat. Anong pagkaganda ng mga paa niyang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Tama, lumalabas. Bago ka makapangaral, bago ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan may mangaral sa iyo. At bago ka mangaral, kailangan sinugo ka. Naaayon din, saan? Doon sa talatang Roma 16:25 na talagang may pinipili lang siya. Kaya sa pamamagitan ng pagpipili, itinatago niya to sa hiwaga. Bagamat nababasa, siguro para hindi magtagal, nababasa pero hindi naunawaan. At yan ay nasa Pedro, kahit huwag na natin basahin, total, alam naman lahat yan.
At doon sa Pedro 3:16, ikapapahamak pa kapag pinilit mong pag-aralan. Alam natin lahat yan. Ngayon, maraming nangangaral. Ano ba ang sabi kapag may nangaral sa harap natin? Nang tungkol sa Biblia. Sige po, nasa Galacia 1:8 po kapatid. O sige, ano pong Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula Ayun. sa langit. Ang nangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming itinangaral sa inyo, matakwil. Tama, hindi, tama yun. Huwag niyo tawanan talata ng Biblia yan. Rerespetuhin yan, mga kapatid. Hindi, ako tawanan niyo ako, pero talata ng Biblia yan. Kaya respetuhin natin yan. Nakasulat yan eh. Tama, di ba? Lumalabas matak, kapag may nangaral na sugo, nagpapakilala ng tungkol sa Biblia, matakwil kapag ka hindi sugo. Ngayon, tingnan natin kung ang si Brother Eli Soriano, dapat natin paniwalaan o dapat natin itakwil. Dalawang choice tayo, di ba? Bakit? Dahil isa lang naman ang tunay na reliyon eh. Kahit hindi na natin basahin, alam na natin lahat. Merong 100,000 reliyon sa buong mundo, pero isa lang ang tunay na reliyon. Lumalabas, isa lang ang sugo. Kapag si Brother Eli Soriano ang sugo, lahat yan, hindi na. Di ba? Ganun lang yan eh. Okay. Ngayon ito, kung pahintulutan nyo kung ikwento, ito ayon doon sa napanood ko, sa tamang daan, at napanood ko sa dating daan. At pwede nyo rin i-correct ito kung mali ito at later on. Pero ito, pinagbabatayan ko yung ipinakita na Iglesia ni Cristo na naging istorya ni Brother Eli Soriano. Bakit nagkaroon ng pananampalataya o isang pagkaalam sa Biblia si Brother Eli Soriano? Sinabi niya na siya natuto kay Ginoong Nicolas Perez, na dating manggagawa ng Iglesia na tiniwalag o hindi ko alam kung itiniwalag o tumiwalag, hindi ko alam. Na siya naman sumama kay Ora kung i-atras natin. Na nagtayo ng Iglesia ng Diyos, tapos nagsama sila ni Nicolas Perez, nagkahiwalay sila, and then nagtayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Suhay at iba pa kung ano pa yung karugtong, hindi ko na makabisado. Ngayon ito, nung time boy si Brother Nicolas Perez, kasama niya si Brother Eli Soriano. Ano ang ginagawa nila? Natural. Nagbabalangkas sila ng mga dapat natuntunin ayon sa banal na kasulatan. At may patnubay ng Panginoong Diyos. Ngayon ito, di lumabas lahat yan. Ginawa nila, gumawa sila ng seminary, whatever, at inirehistro sa sect ang bylaws nila, mga pananampalataya nila, at pati mga tuntunin doon. Lumipas ang panahon, nangangaral si Brother Eli Soriano, kasama si Nicolas Perez, namatay si Nicolas Perez. Nagkaroon ngayon, pumalit. Sino pumalit? Si Gugulan, hindi ko alam, Ninita Gugulan ba yun? Hindi ko kabisado. Gugulan ang pumalit, babae. Na nung napalit siya, hindi siya napalit ng pumwesto lang doon sa pwesto na yon. Ano nangyari? Pinirmahan nila yon ng Board of Directors na ito ang ano. Bakit? Ayon doon sa bylaws, si Ninita Gugulan dapat ang mapwesto. Bakit? Siya General Secretary Natural, di ba? Ito ang problema. Nagkaroon ng hindi magandang pagsasama, whatever ang nangyari, biglang naalis si Brother Eli Soriano. Bakit siya naalis? Dahil sumunod siya doon sa tuntuning ipinatutupad ng panahon buhay si Nicolas Perez na may patnubay ng Diyos, sabi nila? O ano? Kaya sa itiniwalag, at may ebidensya dyan, kaya sa itiniwalag, at hindi siya sinuportahan ng sect. Bakit? Dahil nilabanan niya ang tuntunin na kinikilala niyang sugo na nagturo sa kanya. Yan ang malinaw. Dahil bakit? Hindi niya pwedeng ikatwiran na ano? Ay hindi, tao lang nagtiwalag sa akin. Hindi. Bakit? Kung ikaw lingkod ka ng Diyos, tutularan mo si Joshua, si Moises. Nung namatay si Moises, itinaguyod ni Joshua yata yun. Ipinaglaban niya yung pananampalatayang yun. Ganon dapat ang ginawa ni Brother Eli Soriano. Doon sa tuntunin, mga pananampalatayang pinakilala sa kanya ni Ginoong Nicolas Perez. Pero bakit? Hindi siya nalabanan. Ang nangyari, nagtayo siya ng sariling reliyon. Bakit nangyari yun? Ba't hindi mangyayari yun? Maari hindi ko alam dahil hindi pa ako buhay nun, o hindi ko rin alam. Maari na sinigugulan, hawak-hawak ang sect na pinagtibay ni Ginoong Nicolas Perez, kasama siya. At ayon doon, na kung sino lumaban sa tuntunin na yun o sa gobyerno ng Iglesia ng Diyos, maalis, titiwalag. Yun, natiwalag nga. Paano yan? Ang nakasulat. Mateo 18:18, Brother Willie. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan. Yun, tapos na ron. Ang totoo, tapos na ang usapan doon. Bakit? Itiniwalag eh. Sino natiwalag? Yung kinikilala niyang sugo, na trilyon itinayo ng kinikilala niyang sugo. Ngayon, nakarinig ako, nanonood ako. Bakit? Si Felix Manalo rin, tiniwalag eh. Hindi magkapareho yun. Bakit? Si Felix Manalo, tiniwalag na hindi niya kinikilala ang sugo, inatiwalag sa kanya. Katolik, hindi niya kinikilala yan. Pero si Nicolas Perez, hindi. Si Nicolas Perez, kinikilala ang sugo ng Brother Eli Soriano. Paano gagawin natin to? Lumalabas, excommunicado na siya. Ngayon, sa bagay. Kaya, yun nga, kung babalik tayo, paano ba siya magiging sugo? Di lumalabas, matakwil. Ang nangangaral na hindi sugo, kung totoo nga si Nicolas Perez, Pero ako, naniniwala ako. At sumasampa pa kahit si Nicolas Perez, hindi rin sugo. Bakit? Kung sugo si Nicolas Perez, Diyos por santo, ang inilagay niya, dapat may patnubay siya. Ang nilagay niya, babae, na ayon din kay Ginoong Eli Soriano,
kapag ang namamala sa iglesia, namumuno ay babae, sa diablo. Sinabi niya yan At nasa Biblia rin yan. Anong kukontrahin natin doon? Siya nagsabi noon. Bakit sila naghalal? Bakit hindi pinaisip kay Nicolas Perez at kahit kay Ginoong Eli Soriano na wag nating ilagay si Gugulan dahil pag namatay ka, ang papalit siya automatic. O kaya, may patnubay daw sila ng Diyos, Nicolas Perez, maghalal ka na kasi dahil pag mawala, ang nangyari namatay, nagkagulo-gulo, nagkawatak-watak ang kawan, at ang banggit pa, nagtatlong paksyon. Pero ang katwiran ni Brother Eli Soriano, hindi, ang totoo nga niya, sumama sa aking asawa ni Nicolas Perez. Di ba? Totoo yan, sinabi naman niya Pero ito ang tanong, kaya kung ako man si Eli Soriano, dapat kilalanin ko talaga sugo si Nicolas Perez. Bakit? Ba't hindi ko kikilalanin? Pag hindi ko kinilala, baka magalit sa aking pamilya ni Nicolas Perez, yung asawa niya Mare, nung time na yun, agawa ng miyembro, nagkawatak-watak. Ano pa? Kalimutan na natin yan. Yun, mahirapan lang itayo yun. Excommunicado ron. Pangalawa, ano pa? Hindi ko alam yung sinasin, dukhang pantas. Ano yung dukhang pantas? Maring, sabi niya, hindi ko pa nagganong narinig na sinasabi, si Eli Soriano, ang katuparan ng dukhang pantas. Why not? Ba't ba maganda yan? Isang Pilipino, karangalan yan. Ang totoo, halos lahat nga narinig, tinalo ni Eli Soriano Ang Iglesia ni Cristo lang, ang di niya tatalunin. Lalo kahit sa pangkaraniwan. Ito, tutuloy ko lang. Kaya ito dukhang pantas, lumalabas matalino talaga. Pero, bakit ka magiging pantas? Samantalang, yung talata lang na tumakas, may nagtanong, Marcos 14:50. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ayun. May nagtanong kay Eli Soriano, sino ba ang tumakas? Sa anong time na hinuli ang Panginoong Kristo? Ang sabi ni Brother Eli Soriano, ang tumakas yung humuli. Nakakapag naman. Masyadong literal ito, hindi pa naintindihan. Kung pantas, dapat, di ba? Isipin mo, tumakas, dalawa lang ang protagonist dito. Isang uhuli at isang uhulihin. Ang gagawin ng uhuli, hindi hulihin o hulihin. Ang uhulihin naman, magpahuli o tumakas. Last 3 minutes. Okay. Yun ang masasabi ko. Dun sa ano na yun, sa pantas, hindi pa ron, meron pa, yung sinabi na, magtatayo, dun sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Ang unang sabi niya, si Kristo nagtayo. Bisang sinasabi niya, Panginoon Diyos ang nagtayo. Magulo ano ba talaga, di ba? Kahit kung natin kung tama, yung dalawang yan, magkakontra, may ebidensya nasa TV. Hindi pantas. Yun ang sinasabi ko. Sa lahat ng membro, kahit sa sarili ko, bago kung sino may mangaral sa inyo, ayan, nakatago sa hiwaga. Parang ganito yan Merong isang pasyente dyan, masakit daw ang tiyan. Nandito tayong lahat. Hindi naman tayo doktor. May pasyente, sabi niya, masakit ang tiyan ko. May lumapit at pakilala. Ako, doktor. Ito ang ano ko. Ang sakit niyan, ulcer, bibiyakin ko rito. Maniniwala tayo, bakit? May lisensya siya Lumapit ang isang tao. Hindi nagpapakita ng lisensya, hindi wala kang makitang ano. Hindi, ang sakit niyan, appendicitis, diyan ko ooperahin yan. Dapat ba tayong maniwala doon sa taong nagsalita na yun, wala pinakikilala? Hindi tayo dapat maniwala. Bakit? Baka mamaya kung ano operahan niya ron Dapat may karapatan. In short, kailangan may karapatan. Ngayon, para may karapatan ka, ang Biblia nakatulad ng, ang Biblia nakatago sa hiwaga, parang ganyan. Hindi natin alam kung nasa ng bitukan natin dyan. Ang nakakaalam lang sino? Yung sugo na doon ipinagkaloob ang pagkaunawa doon sa mga matataling haga. Kaya kailangan patunayan ni Ginoong Eli Soriano. Kasi sugo, para paniwalaan ko lahat ng sasabihin niya, bago niya bakbakan, siraan, yung mga sinasabing hula na kiniklaim ng kapatid na Felix Manalo, ipakilala niya muna, parang doktor yan, magpakilala muna siya ng lisensya niya, meron siyang karapatang magbasa ng Biblia, magpaliwanag, and then, paniwalaan na natin lahat. Gusto niya, lahat ng kabuhayan natin, bigay natin sa iglesia, kung talagang mapatunayan sugo. Pero, bago siya gumamit ng isang mataling hagang salita, huwag niyang subukan sa akin, ewan ko sa inyo nasabihin, ito ang ibig sabihin nun, mataling haga yan. Bago ko paniwalaan yan, kailangan muna magpakilala siya kung tunay na sugo, pero sa pinakilala, isa, dalawa, mahihirapan unless itong oras na to mayroon siyang panibagong ibibigay na karapatan sa Biblia para mangaral. 1 minute. Yun ang sinasabi ko. Kaya doon kaya ko pumunta na rito. Medyo hindi ko na kaya. Maraming kapatid sa iglesia. Although iba-ibang taon, natural lang yun natural lang yun. Kahit pa ng Panginoon si Kristo, siguro lalayas din yun bakit? Nung 72 na mga 30 kaalib seconds. 72 na kaalib niya, ilan ang lumayas? 60, natira 12. Natural lang yun. Hindi nyo dapat dahil ang diablo matalino. Kapag pinapasok nyo ang isang mangangaral, mga kapatid, kapag ang isang mangangaral pinapasok nyo, na hindi nyo tinatanong kung may lisensya siya, parang ganito yan. Pumunta kayo sa operating room, sinabi nyo, may sakit ako, ooperahin kita, hindi mo tinanong kung siya may lisensya, wala na. Ma-operahan kayo nung wala sa malilin kayo. Salamat po. Brother Eli? Unang tanong ko, alam mo, naaawa ako dun sa kapatid natin na yan dahil Salamat po, misinformed Brother Eli, siya. at sila inaasahan ko sa inyo. Misinformed siya dahil ilang tanongin daw ako kung sino yung tumakas. Sagot ko raw, yung humuhuli, may ebidensya daw sa TV. Hindi naman kasi pinakita sa TV yung buong pangyayari nun Doon ka kulang. Hindi mo alam yung buong pangyayari, pinuto lang nila yon. Ang tanong ko ganito, kapatid. Sabi mo, ang mga salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Ipinabasa mo ang Roma 16:25.
Doon ba sa Roma 16:25, alin ba nakatago sa hiwaga? Yung salita ng Diyos o yung hiwaga ay nasa salita ng Diyos? Basta't lahat tungkol sa Biblia, kung may magpaliwanag na hindi sinugo, hindi niya kayang ipaliwanag na maayos ang Biblia. Hindi. Kasi sabi mo kasi, ang premise mo, ang mga salita ng Diyos nakatago sa hiwaga, binasa mo 16:25. Gusto kong basahin uli para maintindihan mo yung sinasabi mo, no? Ang sabi dito, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Meron palang nakatago sa hiwaga, yun yung pahayag. Ang sabi, ayon sa pahayag ng hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Sabi mo, ang salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Kung makabasa ba ako ng salita ng Diyos, hindi nakatago sa hiwaga, babaguhin mo yung paniniwala mo na yan. Kasi para sa'yo, lumalabas lahat ng salita ng Diyos, nakatago sa hiwaga eh. O baka naman may hiwaga ang salita ng Diyos. Brother, Hindi yung salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga. Di ba? Brother Eli, Oh. kukorek ko lang, no? Medyo pagpasensyahan nyo lang. Pag sinabi kong yung mga matalinghaga lang, in short, kukorek ko lang yun. Yung ibang talata sa Biblia literal, ang iba matalinghaga. Yun ang paraan ng Diyos ng pagtatago. At totoo, may mga 3 talata pa ako dapat basahin. Kaya lang nalito ko din sa kodigo ko. Kasi, dapat kasi, Babasahin ko yun. kasi ang salita mo kanina, ano? Babasahin ko mamaya yun. Sante, huwag mo ubusin ang oras ko. Kasi sabi mo kanina, ang salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Ang sagot ko sa'yo, para maintindihan mo na yan ay hindi tama, mamaya ako na isasagot, tutuloy ko na lang yung tanong ko. Ang sabi mo, may pinipili na mga tao at itinatago sa hiwaga. Sabi mo, ang salita ng Diyos. At ginamit mo ang 2 Pedro 3:16 at ang ibinugtong mo ganito. Sabi mo, yan ay itinago sa hiwaga at ikapapahamak pa pag pinilit nating pag-aralan. Yan ang sabi mo. Tinatanggap mo ba uli yung sinabi mo na yon? Tama po yun. Ayan. Kung patunayan ko sa'yo ngayon na hindi totoo yung sinasabi mo dahil sabi mo, pag pinilit pag-aralan, sino ba yung napapahamak doon sa 2 Pedro 3:16? Pakinggan mo ito kung sino yung napapahamak, ano? Para liwanagin ko lang sa'yo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon sinasalita ang mga bagay na ito, na doon may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Therefore, yung palang nasisinsay dyan, yung hindi nag-aaral, walang tiyaga. Pagkatapos ang sinabi mo, kahit ikapagpilitan natin pag-aralan, hindi natin matututunan. Sabi mo, dahil tinago sa hiwaga, mali yung sinasabi mo na yun sa Biblia. Sana wag mo nang uulitin yun, kapatid. Akala ko kaya mong talunin ng 1,000 Suryano. Hindi mo pala naintindihan yung talatang binabasa mo eh. Pagka pinilit mong pag-aralan yung salita ng Diyos, basta samahan ka ng Diyos. Ang hindi nakakaalam yan, yung walang tiyaga. Ngayon, ang tanong ko pa ito. Sabi mo, ako ay walang karapatan na dahil tinuruan ako ni Perez, tapos itiniwalag ako nung iglesia na itinatag ni Perez, kamo. Ang sagot ko naman, bakit si Manalo, tiniwalag din ng Sabadista o ng mga relihiyong pinuntahan niya. Sabi mo, magkaiba yon dahil hindi naman naniniwala si Manalo na sugo yung Sabadista. Ito nga yung tanong ko, bakit kumukuha ng sweldo si Manalo sa Sabadista nung nangangaral siya sa Sabadista na hindi naman pala siya naniniwalang sugo yung mga Sabadista? Ba't siya tumatanggap ng sweldo no? Di ba kawalang hiyaan yung tumanggap ka sa hindi mo naman pinapaniwalaan? Tumanggap ka, kapatid. Sagutin po ninyo ang tanong. Hindi ko sige. Pakiulit po, pakiulit. Sabi mo, nung itiwalag si Manalo doon sa mga relihiyong pinanggalingan niya, kaya magkaiba yun sa kaso ko, sabi mo, dahil ako naniniwala si Perez sa sugo, si Manalo naman kamo hindi naniniwala doon sa relihiyong sinamahan niya. Ang tanong ko sa'yo, kung hindi siya naniniwala, halimbawa sa Sabadista, bakit siya tumatanggap ng sweldo sa Sabadista? Nung siya mangangaral sa Sabadista. Brother Eli, ang pinag-uusapan dito yung pag-aaral, hindi sweldo eh. Hindi. Sinasabi mo yung paniniwala eh. Sabi mo, magkaiba ang kaso namin dahil ako nung itiwalag ng iglesia na yung sinasabi mo, dahil naniniwala akong sugo yung sinamahan ko na yon. Si Manalo ba, naniniwala ba siyang sugo yung Sabadista? Nung sumama siya ron o hindi? Merong tumatanggap ng sweldo na hindi naniniwala sa sugo. Hindi, nagpapaupa lang yung pastor mo. Nagpapaupa pala yun. Hindi ko alam. Lalabas nagpapaupa si Manalo. Hindi pa pala siya naniniwala ba tinatanggap na sweldo? Lalong mong pinatunayang hindi sugo yung sugo mo. Dahil pera lang pala habol yung sugo mo. Pero, Di ba? Brother, Paano mo kung tatalunin yan, kapatid? Sa logic hindi ka ubre. Paano mo kung tatalunin yan, ha? Eto pa, susunod kong tanong sa'yo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, sila'y tumataka sapagkat siya'y upahan.
at hindi ipinagmamalasakit ang tupa. Sabi mo, meron talagang kaya nagmamangangaral dahil sa sweldo. Inihahanay mo ba si Manalo rito sa sinasabing ito ng Biblia? Inaalin po, pakiulit po. Dito sa sinasabing Kristo. Teka muna. Oh, pakiulit. Meron kasing sinabi si Kristo Oo. na mangangaral na upahan. Oo. Dito mo ba inihahanay si Manalo sugo mo? Alam Na kahit hindi naniniwala sa sabadista, na sugo ang sabadista, tumatanggap siya ng sweldo sa sabadista. Brother Eli, ang pinuntos ko kanina yun sa inyo, doon natin hindi si Felix Mana. Kayo muna Ay, hindi. Pag pinag-uusapan niya sugo, kailangan isangkot mo in general ang Brother lahat Eli, ng mamaya, paraan. maaaring ma-discuss natin yan. Pero sinasabi ko kayo muna, kasi sabi ko nga, parang ilang limbala ko. Pumasok kayo, nagpakilala kayo ng sugo, Isinungkala ko nga ako eh. Ikaw din ang gumamit kay Manalo eh. Sabi mo, magkaiba kami nung nangyari sa amin. Ako, itiniwalag ako nung kinikilala kong sugo. Siya naman, hindi naman nakamos niya at kinikilala ang sugo yung pinanggalingan niya reliyon. Ba't hindi ba Ang sagot ko naman sa'yo, tanong ko sa'yo, hindi pala niya kinikilala ang sugo yun, ba't tinatanggapan niya ng sweldo sa Batista? Brother Eli, yung pagtanggap ng sweldo, hindi nyo pwede Ay, naku po, paglain. kapatid, hindi niyo pala nakaintindihan ang pinasok ninyo. Makasabat na po ako. Teka muna, Hindi, tanong sa gitna po. Naghamon kayo ng debate. Binigyan niyo yung stand ninyo. Nung kino-cross-examine kayo, ayaw niyo sumagot. Hindi, Ayaw, ang gusto ninyo, yung tanong na gusto ninyo, itanong sa inyo. Hindi, Mali ho yun eh. sandali. Hindi ho kayo sa debate. Sandali, teka muna. Sumagot ho kayo sa dapat na sagutin ninyo sa At inyo. saka wag mo akong pagbintangan, dinadamay ko si Manalo, ikaw ang nagbigay ng halimbawa na yon. Ang sinabi ko kanina, ang totoo, ang sinabi ko nito, siguro pwede nyo i-replay. May pagkakaiba, hindi ko inanin sweldo, whatever, hindi ko dinis. Ang binasabi ko, Hindi may pagkakaiba. nga, wala kasi, hindi ko naman sinasabi yung sweldo eh. Tinatanong ko sa'yo, may pagkakaiba pala. Anong pagkakaiba? Ako, ang nagtiwalag sa akin, yung kinikilala kong sugo. Tama, Ano? oo. Si Manalo ba ang nagtiwalag? Kinikilala niya ba o hindi? Hindi ko kinikilala. Hindi. Ba't siya kumukuha ng sweldo kung hindi niya kinikilala sugo yung pinanggalingan niya? Kaya nga umalis eh. Hindi. Nung umalis siya bandang huli. Pero nung kasalukuyang nandun siya, tumatanggap ba ng sweldo o hindi? Brother Eli, hindi ko kaya kayo sagutin dyan. Hindi. Ano? Ano ka kapatid, ha? Bagay, hindi mo sabi mo, hindi mo kaya sagutin. Hindi lilipat ako ng ibang tanong. Tanong, kasi hindi naman dapat tanong dahil sinabi ko. Hindi, dapat yun. Sa Dapat pagkakilala yun. ko, Turuan ang itatanong ko sa'yo. You are under cross. You are under cross. Huwag mo akong turuan. Sabi mo, ganito, sabi mo. Si Felix, sa Mateo 16:18, sabi mo, mali ang turo ko dahil sabi ko, kuminsan si Kristo nagtayo. Kuminsan naman, sinasabi ko, ang Diyos ang nagtayo. Di ba? Sabi mo kanina, no? Tama, Mali ba yun? tama. Hindi, mali ba yun? Na ang Diyos ang nagtayo, si Kristo nagtayo, mali ba yun para sa'yo? Ayon doon sa pahayag yun sa TV. Ito nga, tatanong ko sa'yo. Pagka si Kristo ba ang nagtayo, ang kredito ba ay hindi kasali ang Diyos? Kasali. Kasali. Therefore, pag sinabi mong itinayo ni Kristo, kasamang itinayo rin ng Diyos yun. Tama hindi? Tama. O, ba't ako mali? Alam niyo kung ano... Alam niyo kung ano mali niyo? Hindi pinag-uusapan dito yung credit. Yung oras na yun, kung sino yung nagsasalita na nagtatayo. Sabi niya, itatayo ko aking iglesia. Ang sinabi niyo, Diyos ang nagsasalita. Yun ang kinukontra ko sa inyo. Samantala si Panginoon Kristo ang nagsalita noon. Ba't sinasabi niyo Panginoon Diyos? Ganito yan, kapatid. Sino ba may sabi na ang lalaki wag hihiwalayan yung kanyang asawa? Sino may sabi no? Ay, Sumagot ka, kapatid. Alam mo, Hindi, sumagot ka. Wag hindi yung alam ko. hindi ko alam. Tinatanggap mo ba? Ito, Tinatanggap mo ba na sinabi ni Pablo na wag hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Teka muna, ba't Hindi, natin tinatanong ko sa'yo. naman yun? Pakikita ko sa'yo ang relevance niyan. Tinatanggap mo ba na sinabi ni Pablo wag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Brother Eli, wala akong tinatanggap kapag hindi ko kabisado yung talata. Ang sinasabi ko kanina, Hindi, yun ang pag hindi mo kabisado, babasahin natin. Hindi. Pakapatid daw ini, pakibasa mo, hindi mo niya kabisado. Apo, makinig ako. Unang Korintos 7 at 10. Tatapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos. Ngunit, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Ayan ang talata. Sinasabi ko aking ipinag-uutos sa mga may asawa. Apo. Ngunit, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag gumiwalay sa kanyang asawa. Sino may sabi niyan? Kung ano ang pagkaunawa nyo, pagbigyan natin. Hindi, teka muna. Ito. Ito. Tatanungin ko yung tanong ko. Sandali, ano po Yan ba, sandali, kapatid, pakinig ka. Sinabi ba yan ni Pablo o hindi? Kung yun ang nasa talata, paniwalaan dapat natin. Ayan, kapatid, tinatanggap ko, sinabi ni Pablo yan. Tama? Ano nakasulat, ha? Hindi, tinatanggap ko ba, sabi ni Pablo yan. Basta nakasulat sa Biblia. Ayan, palagyan ngayon, natin lahat. tinatanggap mo ba na yan sinabi na yan ni Pablo? Sinabi rin ng Diyos yan. Natural. Ayan. Sa mga kapatid, kung sabi ni Pablo, tama ako o hindi? Basta't nasa Hindi, Biblia. tama ba ako o hindi? Pag sinabi sabi ni Pablo, Teka, tama ako o hindi?
Ulit. Medyo magulo ang Pag sinabi ko bang sabi ni Pablo ang 7 Gs ng unang Korinto? Teka muna, Ano ba, sinabi ko, focus ba natin, sabi ni no? Pablo, tandali, pakinggan mo ako. Makinig kasi kayo para Pakinggan mo magiging ako. tanong na makasagot Pag kayo. sinabi ko bang sabi ni Pablo ang 7 Gs ng unang Korinto, tama ba ako o hindi? Basta nasa Biblia, mababasa, tama yun. Ayan. Eh, pag sinabi ko bang ang 7 Gs ng unang Korinto, sabi ng Diyos, tama ba ako o hindi? Basta kung ano yung nakasulat, sabi ko nga Ah, di parehong tama yan, ano? Dahil yun ang nakasulat eh. Sinasabi ko, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, sabi niya. Ngayon, tanong ko sa'yo, pag sinabi ko bang si Kristo ang may sabi, itatayo ko aking iglesia, tama ba ako o hindi? Tama yun, yun ang nakasulat. Ah, pag sinabi ko bang ang Diyos ang may sabi nun, tama ba ako o hindi? Doon sa talatang tinawag na... Kung sa talata hindi, eh kung mapasok ko sa ibang talata, Diyos ang may sabi nun, tatanggapin mo, mali ka. Brother Soriano, please. Ang sinasabi ko, baka hindi niyo naintindihan yung sinabi ko kanina. Ang pinag-uusapan kung sino yung nagsalita nung... Tama yung Wag niyo pagkasalita. nalito yung iba. Kung Doon mabasa tayo. ko na yung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, hindi niya sariling salita, kundi salita rin ng Ama, tatanggapin mo, mali ka. Siyempre lahat ng sinasabi ng ano galing sa Diyos, di ba? Oo, hindi. Ayun naman pala, kapatid na Joseph. Eh, hindi pala mali yung aral na tinuturo ko. Alam nyo, sandali ha, una, pinagbigyan ko kayo. Alam ko, Okay, mabilis time na lang, po. di ba? Aba, hindi mo ako pinagbigyan, kundi sumasagot ka sa tanong dahil you are under cross. Di ba? You are under cross, dapat talaga sumagot ka sa tanong. Hindi pagbibigay sasabihin mo. Tama Okay, time na. na po. Time na po. Tama na yun. At siguro tama na rin po ang pagbibigay namin sa inyo. Akala ko naman may baon-baon kayo. Alam Ay, mo. hindi pa, may dalawa pa tayo. Alam mo, Una sa inyo. alam nyo kung ganyan na lang din lang Dati magiging- muna, sasagot muna ako, kapatid na Bibigyan Joseph. natin sa pagkakataon ko, Brother Eli. Ha? Kayo na po. Ako naman ang dapat sumagot Oo, 15 dapat. minutes. Apo. Kung gusto niya, ako naman ang i-cross-examine niya pagkatapos, di ba? Tama po. O yan, para fair, ano? Sige po. Una, sabi niya, ang mga salita daw ng Diyos na itago sa hiwaga. Yung kasi turo sa kanya ng ministro niya, kaya kahit daw pilitin pag-aralan, maliligaw ka pa. Yun ang naitanim sa iglesia ni Manalo eh. Na wag mo nang pilitan pag-aralan niya dahil maliligaw ka lang. Yun ay napakalaking turo ng mali nang hindi nga sugo ng Diyos na si Mr. Manalo. Unang-una, yung pinabasa niyang talata sa 16:25 na Roma, ang sabi ng pahayag ni San Pablo ron, ganito, ulitin ko lang. At ngayon sa kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo, at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga, na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Hindi po naman ang salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga eh. Ha? Merong pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang pinagtaguan, yung katahimikan ng panahon, doon nakatago yung hiwaga. Hindi yung salita ang itinago sa hiwaga. Napakalaki ng pagkakamaling na ituro sa'yo, kapatid, ng sugo mo. Ha? Na kayang-kaya kung patunayan ngayon sa'yo, hindi nga sugo yung nagturo sa'yo. Dahil kung ang nagturo sa'yo sugo, hindi ganyan kamaluktot ang pagkakilala mo sana sa Biblia. Ang salita raw ng Diyos, tinago sa hiwaga. Hindi naman ganun ang nakasulat sa talatang ginamit mo eh. Ang sabi nito, yung pahayag ng hiwaga, natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Eh, yung pala naman panahon pa lang pinagtaguan eh. Ha? Nung hiwaga. Ngayon, nung dumating yung panahong nakatakda, iahayag na't ibubulgar na hiwaga. Ang sabi ni Pablo ganito, sa 1:24 ng Kolosas, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Una, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Bukod pala yung salita ng Diyos, kaysa dun sa hiwaga na nakatago sa lihim, inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Sabi ni Pablo, kaya raw siya ginawang ministro para maipahayag niya ang salita ng Diyos. At maging ang hiwaga na nilihim sa lahat ng panahon at lahi. Therefore, hindi po natin masasabing yung salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga. Kundi, ipinahayag ni Pablo ang salita ng Diyos. Pagkatapos, pinahayag niya rin yung hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya yung pong kanyang premise na kahit daw pag-aralan ang salita ng Diyos, kung ito raw ay natago sa hiwaga, mapapahama ka lang. Kahit piliting pag-aralan, ang sabi niya. Kahit atin ikang piliting pag-aralan, mapapahamak daw. Abay, mali po yun. Kasi sa Biblia, ang mapapahamak yung hindi nag-aaral. Pero yung nagpipilit na mag-aaral, hindi mo mapapahamak yun. Pakinggan nyo, sa ginamit niyang talata, sa 2 Pedro 3:16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain,
na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayon. Kaya pala naman mapapahamak yung mga walang tiyaga. Kung magbasa pala ng Biblia ito, sa 10 talata, hindi pa kabisado paano maliligtas ito? Walang tiyaga. Kasi kung nagtiyaga ka, mula pa pala sa Genius Family, 1980, nakinig ka na sa akin. 2001 na ngayon. Kung nagtiyaga ka, dapat ang baon mo dyan, hindi lang 1,000 talata. Kapatid. Para 10 lang ang matandaan mo sa loob ng 21 anyos. At pagkatapos pagmamalaki mo na kaya mong talunin ng 1,000 Suryano, hindi naman yata kapanipaniwala yun, kapatid. Ngayon, ganito. Ang sabi niya, ako raw tapos na ron, sabi niya. Tapos na doon. Ang ginamit Mateo 18:18, na ang sabi raw, ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit, ang kalagan nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Tapos sabi niya, tapos na ron, sabi niya. Dahil itiniwalang si Suryano nung kinikilala niyang sugo, kaya siya, wala na siyang karapatan. For your information, kapatid, hindi ako tiniwalag kailanman nung kinilala kong sugo na si kapatid na Perez. Kailanman, hindi ako tiniwalag nun. At kailanman, hindi rin ako itiniwalag nung naiwan niya. Lumayas ako nung namatay si kapatid na Perez dahil nagturo sila na ang babae raw ang mamumuno. Ayoko ng babae mamumuno dahil labag sa Biblia, nakasulat sa unang Timoteo 2:11 hanggang 13. Kaya lumayas ako. Paglayas ko, sa kanila ako itiniwalag. Hindi ako tiniwalang, saka ako umalis. Lumayas ako. Yan. Kasi misinformed ka, kapatid. Yung sinasabi mo na, nung panahon na yon, agawan ng miyembro. Lalong hindi ako nakikipag-agawan sa miyembro. Lahat ng mga miyembrong narito, sumama ng kusang loob sa akin. Pati yung asawa ni kapatid na Nicolas Perez. Ngayon, yung sinasabi mong, ako'y pumirma, nasabi mo, may pruweba at may ebidensya sa telebisyon, hindi ka kasi pinagtatapatan ng mga ministro mo, niloloko ka lang Ha? Yung pinirmahan ko, kaya nga ipinalalabas ko yung papeles Alam mo, nilabas pa ba nila yan? Hindi na nila nilabas. Bakit? Yung pinirmahan ko kasi, yun ay ayon sa batas ng tao yon, sa corporation law. Kaya pumirma ako ron for submission to the securities until the successor is duly elected and qualified. Yun ang pinirmahan ko. Hindi ka naman pinagtatapatan ni Bularan kasi bulaan naman yung mga kangal mo. Kaya hindi sinasabi sa'yo. Kaya namalabas sa'yo, misinformed ka Dahil pinalalabas sa'yo, pumirma ako sa mali. At hindi ko pinananampalatayanan. Mali yun. Ang pinirmahan ko, tama ayon sa batas ng tao. Kaya lang ako lumayas doon dahil nilabag nila yung batas ng Diyos. Naglagay sila ng babaeng puno. Ngayon sabi mo, doon pa lang daw tapos na ako. Dahil tiniwalag ako. Ang tanong ko sa'yo, nung si Mr. Manalo ba itiwalag sa Sabadista? Tapos na rin siya. Alam mo ba kung paano natiwalag si Manalo sa Sabadista? Siya itiniwalag, hindi niya pwedeng ipagmalaking lumayas siya sa Sabadista. Tumatanggap nga siya ng sweldo. Nakapirma yung Amerikano dun sa ating circular dyan, kapatid na Marcos. Nakapirma na sinasabi ron, si Manalo ay isang mangangaral ng Sabadista, sinuswelduhan siya. Sabi mo, magkaiba kami ni Manalo dahil ako itiniwalag ng kinikilala kong sugo. Kaya ang tanong ko sa'yo, si Manalo ba? Nung siya'y magsabadista, kinilala niya bang sugo? Sabi mo, hindi. Kung hindi niya pala kinikilala sugo, ba't tinatanggap niya ang sweldo niya sa Sabadista? Meaning, kaya siya tumanggap ng sweldo, kinikilala niya sugo yung mga Sabadista na inaniban niya. Ngayon, nung bandang uli, lumayas siya ron. Bakit siya lumayas? Dahil ba hindi niya nakinikilalang sugo? Hindi. Kaya siya lumayas, itiniwalag siya. Alam niyo ang dahilan? Andiyan sa papel. Pwede niyo bang i-close up yan, kapatid na Joseph? Pero bakit siya itiniwalag? Nandiyan sa papel dyan. Ito po ay basahin na po natin lahat ng may guhit dito, Brad Marcos. Ito po, page 136 ng libro pong Light Dawns Over Asia. Adventism's Story in the Far Eastern Division. Sino ang gumawa niyang libro na yan, kapatid na Ito po ay... Baka tayo mailibelo dyan. Ito po, Sabadista po ito, Adventist International Institute of Advanced Studies. Kaya kung magdidimanda iglesia ni Manalo, demanda niyo Sabadista, Huwag kami. Yan, nakalagay dito. Kayo naman, nagbabasa rin ng libro ng iba, di ba? Opo. Nandiyan, kapatid na So, page 136. The Iglesia ni Cristo sources further note that prior to this conference, Manalo had confided to his second wife, Honorata, that he was planning to start a new church and that he would attempt to persuade his fellow Adventist ministers and ministers of other sects to join him. But he failed to win his fellow Adventist ministers who called him Colorum, subversive, naka-enclose. Because of this, Manalo resigned from the Adventists. Tapos, Adventists, on the other hand, say that the above reasons were only partly true. They assert that Manalo did not resign, but that there were circumstances that in 1913 forced the Adventist Church to drop him from his employment and from its membership roll.
They do not deny the fact that Manalo was plotting to start a new church while carrying on as a minister in good standing with the Adventist Church. Adams recalled a workers' meetings where Manalo requested time to speak. He confessed that he had worked against me even before I arrived. He told the other workers that he would not work with me. Ayun. Ito po, Ah. aggravating circumstances with Manalo were, number one, he was a minister and thus was expected to set an example of proper Christian conduct. And number two, the elopement was on a Sabbath. Yun pala naman ang dahilan eh. Marami daw dahilan ng pagkakatiwalag ni Manalo. Bagaman sinasabi nila na siya ay nag-resign, hindi raw totoo yun, dinidina yun ng Sabadista. May mga dahilan kung ba't siya na-drop, idinrap ang kanyang services, meaning tiniwalag siya. Yung isang dahilan ng pagkakatiwalag kay Manalo, siya ay ministro at dapat halimbawa ng miyembro. Eh, ang ginawa niya ay nagtahanan siya ng babae na hindi magandang halimbawa, kaya siya idinrap. Isa sa dahilan yon. Pero hindi yung dahilan. Hindi lang yun ang dahilan. At ang nag-a-aggravate doon, nang magtahanan siya, Sabado. Na bawal na